Magandang araw po sa inyo lahat. Welcome po sa Makapili TV. Ito na po, rekta na uli po tayo. Mukhang natataranta na po si Bongbong Marcos sa mga pinagsasabi, sa mga pasabog ni Saldico. Kasi alam naman natin itong si Bongbong Marcos ay mahina to sa mga sa mga ganitong klaseng mga sitwasyon na kailangan niyang siya yung magbibigay ng update sa mga nangyayari sa mga issue lalo na ngayon siya yung involved. Diba? Kung inyo maaalala, nung pinagmalaki niya yung kanyang flood control project, sumabog sa mukha niya. So, may dumaang bagyo, nalantad yung kanyang kasinungalingan. Tapos, yung pagmamalaki niya na 1 milyon daw kada taon na pabahay ang ipagagawa ng kanyang administrasyon. Pero ang nangyari, 3 taon na, wala pang 300,000, yun ay patatayo niyang bahay. So, lahat na lang ng sinasabi ni Bongbong Marcos, sumasambulat sa kanya. Kaya ngayon meron naman siyang reaction o parang press conference niya, pero video niya, siya lang gumawa video niya, pero hindi niya naisip yung kanyang sinasabi talagang sumasambulat pa rin sa kanya. So hindi na natuto talaga itong presidenteng ito na hindi niya na naiintindihan. Siguro baka ibinigay lang sa kanya yung script na yan tapos hindi naman niya inintindi. Sa kanya bumubumerang yung mga pinagsasabi niya. So ito, panoorin po natin itong video nito, pero syempre bago ang lahat, kung hindi ka pa nakasubscribe sa Makapili TV, baka pwedeng pakipindot po muna yung subscribe button at the same time palike na rin po ng video. Wala naman pong bayad yan, kaya pindot na. So ito, panoorin po natin yung banat nito ni Marcos. Tingnan ninyo kung paano niya salagin itong sinabi ni Saldico. Magandang araw po sa inyo lahat. Hindi maganda pag ikaw makikita ko. Hindi maganda, sorry, Mr. BBM. Ito patuloy sa aking pagre-report sa inyo tungkol sa mga development sa mga kaso na hinggil doon sa mga flood control project. At i-report ko po na ngayong araw yung AMLAC, yung Anti-Money Laundering Council, nakakuha na po ng 2 freeze order. This brings the total amount of assets frozen to about 12 billion pesos. Kasama po dito ang mga air asset ni Saldico, ang value mga 4 billion. At bukod pa ron, meron po tayong nakuhang 3,566 na bank account, 198 insurance policies, 247 motor vehicles, 178 real properties, 16 na e-wallet account, at saka air asset na frozen na. Umpisa lang po ito. So, yung mga binanggit ni Bongbong Marcos dito, possible lahat yon mga asset ni Saldico na piniris. Pero ang tanong, bakit yung kay Martin Romualdez hindi pa napiprease? Samantalang sabuat siya rito, sinasangkot siya rito ni Saldico. Dito niyo makikita na selective lang at talagang idinidiin lang nila dito si Saldico. At talagang pinaninindigan nito ni Bongbong Marcos na walang kinalaman yung pinsan niya. Although nagmeron siyang pronouncement na sasampahan daw ng kaso si Martin Romualdez, pero alam niyo, nagsalita rin naman yung ICI at sinasabi nila na wala silang direct link na pwedeng ituro kay Martin Romualdez. So kahit kay Boying Remulla, mukhang malabong masampahan ng kaso si Martin Romualdez, kaya ang nadidikdik na ng todo rito si Saldico. Kaya lahat ng mga asset na Saldico na nandito sa Pilipinas, yun pa lang yung pinipris nila at kailangan nila talagang palabasin na meron na silang ginagawa. Pero yun nga lang, si Saldico lang yung tinatrabaho nila. Ito, mas marami pong asset ay mafo-frozen para maibalik ang pera ng tao sa kanila. Ito po ang aming pangako that the money of the people will be given back to the people. Meron din pong development Sandali, yun daw, una, komentohan natin yun. Sabi niya, yun daw ang plano, ibalik yung pera sa taong bayan, ganyan-ganyan. Etong pagsisiwalat ni Marcos sa mga ganito, akala niya natutuwa ang tao. Akala niya nasasatisfy ang tao. Hindi. Paulit-ulit na sinasabi ng mga Pilipino, taong bayan, mga netizen, at sinasabi nilang, wala kaming pakialam dyan sa mga yan. Mga maliliit lang yan. Magkano lang ninakaw niyan? Milyon lang. Ang kailangan namin yung nagnakaw ng bilyon. Ikaw, Mr. Marcos, hanggang hindi nakukulong ang pinsan mo, walang mangyayari. Tigilan mo na ang pagtututuro kung kani-kanino
at panagutin mo direkta ang pinsan mo. Yan ang ginawa ninyo kay Chis Escudero, naalala ninyo? Di ba? So, dito muna tayo. Bakit ayaw ng taong bayan na makuha lang ni Bongbong Marcos yung mga asset ni Saldico para doon may balik sa taong bayan? Pero yung pangamba kasi ng marami sa atin, hanggat nakaupo si Martin Romualdez, hanggat nakaupo itong si Bongbong Marcos, kung ano man yung makukuha nilang pera, mga kayamanan, mga asset ng mga sinasabing mga involved dyan sa flood control project, posible mapunta rin sa bulsa ng mga magnanakaw na naiwan dyan sa administrasyon ni Bongbong Marcos. Tandaan nyo yung mga hinuhuli lang dito, yung kinakasuhan lang ngayon. Ito yung mga maliliit na na player, kumbaga. Maliliit na, kumbaga, sabi nga ni Marcoleta, mga butete lang to mga to. Pero yung mga buhaya, nandyan pa rin. Karamihan nandoon sa Kongreso, mga kaalyado nila. So, posible na kung ano man yung makukuha ng pera na may babalik sa gobyerno, yan yung tatargetin ngayon ng mga buhaya para mailagay nila sa bulsa. Kaya marami pa rin sa mga kababayan natin na hindi satisfied. Sabi nga ni Banat Way, diba? Hindi satisfied na hanggat hindi nakukulong itong si Martin Romualdez. So, tuloy natin kay Chis Escudero. Diba? Ito. Papakita ko sa inyo ito, ha? Oh. Ayan. Kinlir po ng COMELEC si Chis Escudero. Ang linaw po niyan, kinlir na po ng COMELEC. Bakit dati talagang kaliwat kanan ang pambabato ninyo kay Chis Escudero? Diba kaliwat kanan yan eh. Donation, ganito, ganyan. Tapos, yung pala cleared. Kasi nga, yung time na yan, diyan na po tumutungo kay Romualdez eh. At dahil nga sa binanggit na mismo ni Chis Escudero yung the name you cannot mention, si Romualdez at saka si Saldico, biglang lahat ng atake na punta kay Chis Escudero. Naalala niyo yun? Yung pala cleared. Ibig sabihin, kung babalikan natin ng lahat, yung mga pang-atake pala ng mga hindot na mga bayarang vlogger at mga trolls, para lang talaga i-divert ang issue sa Romualdez na ito. Kaya itigil nyo po yan. Itigil nyo po yung pagtututuro nyo sa iba. Ngayon, ang pinagtitripan naman ninyo si Spokes, Harry Roque. Di ba? Yan ang pinagtitripan ninyo pagkatapos ito. Alam mo, Mr. Marcos, kung gusto mong masatisfy ang mga Pilipino, itigil mo na yung mga maliliit ninyong paghuhuli na nakala ninyo natutuwa kami. Hindi. Walang natutuwa. Yung kay Chis Escudero naman, madaling lusutan yan. Kasi nga sa batas, dun sa campaign donor na yan, ang pinagbabawal lang naman ng COMELEC yan, kung yung kumpanya yung magbibigay ng campaign donation. Pero yung tao mismo, kahit siya pa yung may-ari, siya yung presidente ng kumpanya na construction company, basta tao ang nag-donate para sa kampanya ng isang politiko, hindi sasabit yun, kumbaga hindi bawal yun. Ina-allowed ng yun, ng konstitusyon ng COMELEC. Kaya malabo yung Chis Escudero na yun. Ano lang yun, talagang ginamit lang yun as diversionary tactics, tsaka pambawi na rin dahil nga hindi pinayagan ni Chis Escudero yung impeachment ni Sara Duterte. Remember si Chis Escudero ang Senate President that time na hindi pumayag dun sa impeachment. Kaya ginawa ng issue. Ang nasilip nila yung campaign donor ni Chis Escudero, which is naman yun, pakulo lang talaga yun. At alam naman ni Chis Escudero, lulusot at lulusot yun. Walang natutuwa sa'yo. Matutuwa lang kami pag nakulong si Romualdez, kasama ka. Yun, maaari pa kami matuwa nun. Pero unahin mo na muna si Romualdez bago ikaw. Yung sa'yo, siyempre, kailangan mo na i-impeach, ganun. Kailangan mo ng So, si Romualdez muna. Tuloy natin to, ha? May karagdagang pangbanat ito. Kala mo naman na nakakatuwa yung banat niya. CI at saka DPWH magsusumit po ng ebidensya sa ombudsman and magrekomenda sila ng kaso ng plunder, anti-graft, bribery, conflict of interest sa 8 congressman na may-ari ng mga construction company na may proyekto sa DPWH. Asa na? Tagal. Meron po akong ibabanggit sa inyo. Dinapitan po kami ng abogado ni Saldico.
at nagtatangkang mag-blackmail Na? na kung hindi po namin kakanselihin daw ang passport niya, hindi na raw siya maglalabas ng video. Mr. President, do you know that kind of accusation is what they call this, pwedeng maging cause ng disbarment case doon sa abogado. That's a serious matter, Mr. Marcos, BBM. Seryoso yan. Dahil sa, kung totoo yung sinasabi mo, dapat ma-disbar etong abogado ni Zaldico. Kaya, yung ganyan mo, walang ebidensya yan. Kung gusto mo talagang patunayan na totoo yan, kasuhan nyo ng disbarment. Then present. Correct. Kumbaga yan, hearsay lang yung sinasabi ni Bongbong Marcos. At sa tingin ba niya, ganun ka-stupido yung abogado at si Zaldico na iba-blackmail siya bilang presidente? Diba? Napaka-imposible nun. Tsaka, posible naman makarekta kagad si Bongbong Marcos dito. Si Zaldico dito kay Bongbong Marcos. Malamang sa malamang, diba, padadaanin mo muna sa ibang channel yan. Tulad na yung Martin Romualdez, malamang mas close sila nun. So, pwedeng dun muna sila makipag-arrangement bago siya makakonect dito kay Bongbong Marcos. Pero dito, sinasabi ni Bongbong Marcos, bina-blackmail. Mahirap na patunayan yan. Unless, sabi nga ni Banat Bay, meron siyang ebidensya, video, convo na bina-blackmail siya. Present an evidence. Imposible kasi. Imposible na walang witness. Wala namang makakalapit sa'yo nang walang witness. Walang video. Unless nakikipag-secret meeting ka. Di ba? May CCTV ba na pumunta sa Malacanang yung abogado? May CCTV ba? May video ba na nakipagkita sa'yo? I mean, naiintindihan niyo ibig ko sabihin, mga kababayan. Hindi ko kinakampihan yung abogado, Kaya lang, disbarment case yan. Kung sakasakali. Di ba? Blackmail ang presidente. Ang lupit nun, Brad. I mean, sinong gunggong na abogadong papayag na sabihan siya nung client niya na lapitan mo yung presidente, blackmail mo, Hindi na kamo natin lalabas yung pogi video natin pagka hindi kinansela yung passport. Ako, sa totoo lang, etong akusasyon ni Marcos, ang isa sa pinaka-stupid thing na nakikita ko dito sa Alam niyo kung bakit? Sa sobrang yaman ni Zaldico, kaya naman niya magkaroon ng passport na iba. Kung yun lang ang issue, yung passport. Kasi remember, ang issue dito, passport not yung cases. Hindi sinabi. Kasi okay, pwede pa siguro nating matanggap kung sasabihin ni Marcos na sige, hindi na namin kayo ituturo, wag nyo na akong idiin. Yan, pwede pa yan. Okay? Kasi totoo naman I mean, minsan nangyayari yan sa mga kasuhan, 'di ba? Yung parang bang nag-uusap na lang, nagkasundo na lang yung dalawa. Pwede yan. Pero yung sabihan lang sa'yo na wag mong cancelahin yung passport ko, wala na ako ilalabas na video, malaking katarantaduhan yan. Sorry that is stupidity. Yung sabihan na magsabi yung isang tao, wag mo nang cancelin yung passport ko. Kayang-kayang gumawa ng passport. Mr. BBM at saka kung sino man yung nagbigay sa'yo ng script na yan, mag-google kayo. Maraming may mga bansa ang maaari ka makakuha ng passport basta meron kang malaking pera doon or investment or business, ika nga. Sa laki ng pera ni Zaldico, kayang-kaya niya yan. Diba? Hindi. Kaya nga, napaka-stupid yung ginawang move dito ni Bongbong Marcos. Or kung may nagbigay man sa kanya ng script, hindi man lang niya inisip o inintindi muna kung ano yung laman ng script. Basta na lang siya babanat ng babanat. Tulad dun sa flood control ba? Yung lagi yung sa flood control.
Hindi niya muna inintindi na baka sumablay. Tulad niyan, bumagyo. Sumablay yung flood control. Eh di mas lalo sila di ba? Nagka-leche-leche yung transaksyon nila. So nagkaalamanan na marami palang mga ghost project talaga na ginawa. So yung pangungunsintin itong kumag na presidente natin, eh talagang sumabog ng todo. Tapos ngayon, naguhugas kamay siya na wala siyang kinalaman. Ngayon, ito na naman siya ngayon, na keso nag-hallucinate na parang may lumapit doon sa kanyang abogado, eh, doon pa lang sa mga oras na yun, pwede niya nang ipa-aresto yung abogado magba-blackmail sa kanya. Kung totoosin, di ba? Pwede niya nang arestuhin. Bakit hindi niya ginawa? Yun ang malaking tanong. Yan ang aahantayin natin kung bakit hindi niya ginawa kung totoo na bina-blackmail siya ng abogado ni Saldico. So maraming salamat po sa panonood. Ingat po kayo lagi. God bless.